And good morning, good afternoon, good evening, welcome back sa ating channel, Mindset Shop. So, ngayong araw na to ay bibigyan ko kayo ng ilang mga tips, no, para dun sa mga nag-struggle na makapag-alaga ng carnivorous plant. Yung mga minsan hindi mo na alam kung anong gagawin para nang mabuhay yung halaman. Pero okay, mag-alala, no? Hindi lang kayo nakaranas yan. Kahit ako, nakaranas ako niyan dati nung nag-umpisa pa lang ako. Isa sa mga nakikita ko na dapat pala hindi ko ginawa dati. Pero ano yun kumbaga common kasi talaga yung nangyayari yun. Yung galawin ng galawin yung halaman. Alam mo yun, pagka may bago kang halimbawa Venus flytrap or any carnivorous plant na bago sa'yo, gusto mo laging tinitingnan o kaya minamanage. Let's say for example, nakita mo pangit yung media, papalitan mo ng media, no? May mga itim na mga leaf or traps, putulin mo, no? Tapos may naisip ka na mas magandang media, re-repat mo ulit. May nakita kang magandang paso, gusto mong palitan ng paso, no? So ayun yung mga usual na ginagawa natin. Ito yung isa pang talagang kasalanan ko rin dati. Ang hilig ko mag-propagate once na-receive ko na yung halaman, no? So hindi pa ako ganun karunong nun mag-propagate. At ang hilig ko rin talaga makialam ng halaman pagdating. So nangyayari, bago ko pa ma-acclimate yung halaman, na itsugi na, no? Napapatay ko na yung halaman dahil sa papakialaman ko. So isa sa mga bagay na dapat yung gawin, say for example, dumating yung halaman, simple as that, replant nyo, use the best media. Ano ba yung best media? Sa akin, para sa akin, ang best media talaga is Sphagnum moss and Ferlite. Pero kung itatanim nyo sila sa maliliit na paso tulad nito, pure Sphagnum moss para mas makaretain ng water, no? Kaya pag ililipat mo na sa bigger pot, naka-ready na sila at madaling i-transfer. So kapag parang bagong dating yan, hindi pa pang Instagrammable yung itsura niyan dahil malamang tulad nito, isang linggo may higit sa biyahe. Natural lang na may nangingitim na mga traps. Matatandaan lagi natin, as long as healthy yung new growth or as long as healthy yung rhizome niya. Ano ba yung rhizome? Ito yung white part sa ilalim, na yung root, sa bandang root system, no? Kung kain na kayo ng kamote or ng gabi no? Yun yung parang ano niya, yung laman niya sa ilalim kung saan tumutubo yung mga dahon or foliage ng halaman. So as long as healthy yun, firm at maganda yung kulay white, no? Huwag ka laki yung dapat ipag-alala. May mga time na ganun din yung nare-receive ko, tulad halimbawa na ito, rhizome lang na dumating, pero dahil firm yung rhizome, hindi ako nag-aalala na mamatay siya kasi white and firm, meaning maraming stored energy. Kailangan lang niya ng pahinga at huwag gagalawin. Sigurado after few weeks tutubuan na ito ng mga first carnivorous leaf niya. So ngayon kailangan niya munang magpahinga at huwag gagalawin tulad ng ginagawa ko ngayon. No? At yan, tutubuan ulit yan ng mga bagong mga traps tulad nito, no? Dumating to at walang maayos na clip, kundi itong dalawa, pero namatay pa yung isa, natira na lang itong isang malaki. Pero after few days or after a week, ayun, may lumabas ng dalawa na good growth, no? Dalawang traps na bubuka at gaganda, no? So kahit gaano pa kaliit yung rhizome na ma-receive nyo, no, as long as maitanim nyo ng ayos, hindi nyo ito, napakaliit ito, halos hindi nyo ka makikita, diba? So ito yung traps niya at yung rhizome niya nandiyan sa ilalim. So as long as ma-cover nyo yan, no, malagay nyo sa healthy media, meaning walang mga algae or
walang mga impurities, no? So okay na okay kayo dyan. Tapos papaarawan nyo, hihintayin nyo na magkaroon ng pagka-dry yung tree bago nyo diligan. Tapos huwag nyo malaging pakialaman, no? At after ilang araw, tutubuan na yan sila ng mga traps. Tulad nito, may mga bago ng pagpatubo. Hindi madali na magpigil sa umpisa na huwag pakialaman yung mga halaman na dumating sa inyo dahil natural lang sa atin yun na curious tayo dun sa halaman, gusto natin ibigay yung best, gusto natin maparami agad, gusto natin gumanda agad. Kaya lang pag lagi natin ginagalaw, mas matagal bago kumanda yung ating mga halaman. Kung natatandaan nyo, meron tayong mga halaman dito na papangit din ang dumating, tulad na itong all green giant. Pero ngayon tingnan nyo, ang ganda na. Ano pa, itong lettuce na kung saan may mga natunaw dahil nga, ewan ko, kakaiba yung rhizome na ito. Kahit magbuno tayo ng isa dyan ngayon, makikita nyo na maliit yung rhizome niya kumpara sa ibang mga BFT. So kaya mas mahirap siyang alagaan, pero hindi ibig sabihin imposible. Kita nyo naman, marami nang maganda dyan. So ganun talaga sa umpisa, huwag nyong agad pakikialaman. Normal na may mag-iitim ng mga dahon dahil buhay na halaman yung inaalagaan nyo, hindi plastic. Pero as long as healthy yung mga new growth, okay kayo dyan. Now, ito naman yung mga mga Chinese dumplings, diba? Yan, gaganda na. So may mga time talaga na bumibigay yung halaman kahit na matagal na kayo nag-aalaga. Pag gusto ng halaman na anong hindi kaya talaga kayanin, wala tayong magagawa. Diba? Mahirap, masakit pero ganun talaga eh. So yung mga nabuhay natin, yun na rin yung ipopropagate natin, no? So kailangan lang talaga natin pumili ng halaman na hardy at madaling alagaan dun sa growing area natin. So hindi pa natin masyadong kabisado alagaan, hindi umiwas tayo dun sa mga halaman na yun, o umiwas tayo dun sa mga maliliit na specimen. Hanap tayo ng medyo malaki na matibay-tibay na, di ba? Tapos ito yung B52 na sinasabi nilang weak genetics. O tingnan nyo ngayon kung weak genetics pa yan, no? Nag-uumpisa na silang lumaki at umpisa pa lang yan, no? Makikita nyo sa bandang huli, baka ito yung may pinakamalaking traps sa lahat ng collection natin dito. Tapos ito yung hook na grabe to nung pinak. Aminado rin yung nagpadala sa akin. Sabi niya, sigurado ka? Sabi niya, alam mo naman daw hindi ako magaling mag package. Sabi ko, sige lang. BFT naman yan, isip-isip ko lang. Kumbaga manageable naman. Kumbaga madaling i-acclimate, no, pagdating sa Pilipinas. So igoliin nyo rin, no, kapag medyo lumalaki na at nagkakaroon ng mga plantlets, sikapin nyo makapag-propagate ng pailan-ilan, no? Para kung yung mother plant nyo yung halimbawa, mairegalo nyo o mabili sa inyo o kaya ay mamatay, edi may kayo, meron kayong backup na halaman. So may mga ibang halaman din na medyo mahirap talagang buhayin, no? Tulad na lang halimbawa ng mga white BFT, mga mga mutated traps na hindi nakakakain ng mga kumbaga ng insect. Pero okay mag-alala dun sa mga mutated traps na yun na hindi nakakain ng insect, nakapag-photosynthesize naman sila. Diba? Napakaraming mga BFT dito na ganun yung kalagayan. Pero isa sa mga pinakamagagandang specimen natin. Tapos gawin yung basic yung inyong pag-aalaga. Ibig sabihin easy to manage araw-araw. Yung pagdidilig, huwag nyo masyadong pahirapan yung sarili nyo. I-water tree nyo kung kailangan. Kung namamahal lang kayo sa kuryente, tulad ko, pwede nyo lang paarawan, no? Lagay nyo sa tabing bintana. Kung may pwesto kayo na may direct sunlight, pwede nyo gawin yon. Wala kayong pambili ng ng grow tent, ako gumamit ako ng styro na binamimigay lang sa palengke. So hindi nyo kailangan na gumastos ng mahal sa umpisa para mag-umpisa.
ng alaga ng carnivorous plant. Kailangan nyo lang ng yung pwede nyo magamit sa paligid. I suggest mag-umpisa kayo sa mga pinakamadadaling halaman like PFT, Nepenthes na lowlands kung sa lowland area kayo, diba? Yung madali nyo maalagaan kasi once na mabuhay nyo yan, masasanay na kayo dun sa basic. So madali nang magdagdag dahil may idea na kayo na ganun pala. Tapos hindi na kayo ganun kakati yung kamay na galaw-galawin yung halaman dahil nakakabuhay na kayo, nakakapagparami na kayo. At pag mas marami kasi yung halaman mo, so mas less yung chance na galaw-galawin mo sila, diba? So ito, pinapakain ko pa rin to paminsan-minsan, pero bihira na kapag may nakikita lang ako mga insect, doon ko lang sila pinapakain. Pero kung ako sa inyo, huwag niyong pakainin yung mga carnivorous plant nyo, hayaan nyo lang silang makahuli. Isa rin kasi yan sa nakakapagpapapangit ng mga halaman natin, yung papakainin sila. Di ba sir, carnivorous plant yan? Yes, carnivorous plant yan. At kaya nilang manghuli ng sarili nilang pagkain. Na kung gusto mo silang pakainin, siguro one trap or one feature at a time para hindi maubos yung mga foliage niya, no? At hindi mo madisgrasya ng mabilis, no? So isa pa, no, pwede kayong instead na pumili kayo ng mga, sabi nga nila, yung mga weak genetics, no? Hanap kayo ng mga malalakas agad, no? Yung mga mother plant yung bilhin nyo. Hindi naman ibig sabihin ng mother plant mahal, diba? So napakarami nating mother plant size dito na mumura lang, diba? So may mga iba rin na sobrang mamahal pero ba't kayo mag-umpisa sa sobrang mahal agad, diba? Doon muna kayo sa kaya ng inyong buying power. So hindi rin naman masamang mag-umpisa sa mahal, di ba? Kung ayun yung kumbaga hinahanap mo, pwede rin naman yan. Actually ganun naman rin yung pinagdaanan namin dati, no? Hindi nga ako makabili ng pantalon pero bumibili ako ng carnivorous plant na worth 3.5, worth 4.5, tapos napapatay ko lang, tapos napapaisip na rin ako tutuloy pa kaya ako mag-alaga ng carnivorous plant pantalang hindi ko mabuhay yung mga halaman, di ba? So yung mga pagkakataon na ganun din yung nangyayari sa akin. Pero to make this story short, nandito ako ngayon na kaya ng buhayin karamihan ng mga dati kong hindi nabubuhay dito. So ano yung sikreto? Walang sikreto, na sinunod ko lang yung sinasabi rin ng iba sa akin dati, yung tatlong easy step: low mineral water, low mineral soil, and full sun. Ayun, no? Nung binigay ko yun na, no? Medyo binawasan ko lang yung pagiging malikot ng kamay ko na pakialam agad, no? At yung palipat-lipat ng pwesto, so mas madali ko na ma-manage yung halaman. Minsan kasi kapag nilagay mo sa isang pwesto at pinabayaan mo lang, napapansin mo na nagde-decline yung health. No, kala mo nagde-decline yung health, yung pala nag-a-acclimate lang pala siya. So hintayin mo, kumbaga sabi nga, trust the process, diba? Gaganda rin yung mga yan. Hindi naman biglaan yan aganda agad, no? Hindi naman biglang dami agad yan, no? At huwag kayong mag-alala dun sa mahilig mag-propagate, ganun din ako dati. Pero ngayon, kahit hindi ko i-propagate yung mga halaman, kusang dumadami. Kasi nga, hindi ko na sila nakikialaman. Dati hindi ako naniniwala doon na huwag nyo pakialaman yung halaman para dumami, gumanda, lumaki, no? Akala ko nagjo-joke lang sila, kaya parang ayaw lang nilang dumami yung halaman ko. Yung pala yung totoo nun, ayun talagang sikreto. Huwag mong galawin yung halaman para lumaki at dumami. So siguro ayun lang yung maisishare ko pa. At make it simple and enjoy lang sa pag-aalaga. Focus sa mga positive, no? At kung may mga community kayong mga sinasalihan, okay yan. Iwasan lang natin maging toxic kasi karamihan ng mga nag-aalaga ng carnivorous plant, this is for hobby and relaxation, no? Hindi yung para maghanap tayo ng mga issues sa buhay ng bawat isa sa atin. So yun lang, at salamat sa inyong pagsuporta sa ating YouTube channel.
and then sa ating Facebook Live. No? So, may mga paparating tayong mga plans at kahit ako, kinakabahan ako pag paparating na yung mga halaman kasi tulad ngayon, paparating yun after a week pa mahigit. So, magtatagal yun ng mga around 2 weeks. 2 weeks or more. So, first time ko makabili ng ganong katagal na shipping. So, titingnan natin kung anong magiging result. Ito mali ko lang dito sa first time ko ganong magpadala ng ganong katagal, napa-order ako ng marami. Kasi yung mga hinahanap kong halaman, ayun, nayarin sila. So sabi ko, siguro matagal na rin naman to nag-ship. So umorder ako ng marami. Pero ganun pa man, expect the worst but hope for the best, sabi nga, di ba? So tingnan natin, puro mga Nepenthes naman yung paparating, So tingnan natin dahil may mga variegated doon. Alam naman natin pag variegated, di ba, mas maarte sila kumpara sa mga normal feature. So anyway, let's hope na dumating yon para ma-share din natin sa ating community. So thank you, God bless, and bye bye.